So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So panibago na namang usapin, panibago na namang kwentuhan, panibago na namang sharing of ideas ang ating gagawin ngayong gabing ito. Siyempre, panibago na namang topic at panibago na namang kasagutan para sa inyong mga katanungan ang aking gagawin. Kaya mga kamanok, sinasabi ko sa inyo palagi, kayo po ay welcome na welcome dito. Kahit po kayo is mga baguhan, medyo matagal na pagdating sa pagmamanok, pare-parehas po tayo dito pagdating dito sa ating channel. Kaya kung kayo man is may mga katanungan, mababaw man, malalim man, basta abot ng aking nalalaman, pag-usapan natin yan. Ilagay nyo lang po yan sa comment section. Mag-comment lang kayo ng mga katanungan nyo na gustong malaman pagdating sa pagmamanok at pag-usapan natin yan. Okay? So, wag na natin masyadong patagalin to. Simulan kaagad natin ang ating mga katanungan na galing sa inyo. Okay? Ito po ay sa comment section ko kinukuha, sa comment section. So, may ka-shoutout muna kay Arcadio Carandang. Ayan, magandang gabi, Arcadio Carandang. Ito na po yung katanungan ninyo. Idol, may super brown red ako na inahin or SBR. Mababa lang po ito. Ano po ang magandang ipares? Sa inahin ko, idol, pwede ba ang Raptor sweater? Okay. So, mga kamanok, gusto ko munang linawin. Ang breeding po, wala po yang formula. Ang breeding walang formula. Hindi po pwedeng sabihin mo na dapat yung ganitong kulay, dapat dito mo siya dapat i-breed. Dapat yung pumpkin, dapat sa ano mo lang i-breed yan, sa hatch. Hindi po ganun mga kamanok. Kaya po napakaganda nitong ating nitong ating larangan na pagmamanok is wala pong sasabihin nating tamang basihan. Okay? Sa breeding, kung ano yung experience mo na talagang nagtatagumpay, yan ang gawin mo. Yung iba naman, ginagaya. Okay? Nakita niya na ito palang SBR na to. Pag ibinread sa pumpkin, maganda yung kinakalabasan, mga nagtatagumpay, pero pagka ibinread ko yan at ganun din, okay, nakulay ang aking mga ibinread pagka naglabas, mga nag-abroad. So, ang kagandahan sa ating passion na ito mga kamanok, hindi natin masabi kung ano yung tamang direksyon. Hindi natin masabi kung ano yung tamang formula. Kaya mga kamanok, pagdating sa breeding, sinasabi ko sa inyo, wala pong tamang formula dyan. Okay? Pero sa akin, sa experience ko, ang share ko sa inyo, kung kayo is may mga SBR dyan, maganda, sa straight SBR nyo din po siya i-breed. Para po talagang swak na swak po yung yung qualities, yung characteristic ng bawat isa. Basta kung dark colors, sa dark colors nyo din po siya i-breed. Mas maganda yun para sa akin mga kamanok. Hindi ko nilalahat, yun po ay para sa akin. Kung kayo is may SBR, pwede nyo pong i-breed yan sa McRae. Pwede nyo po yung i-breed sa hiraw. Pwede yan. Pwede rin nyo pong i-breed ang inyong mga SBR sa mga male sims. Pwede po yun mga kamanok. Pero yung lights to dark, hindi ko naman sa sinasabing hindi tama. Pero para sa akin, pag naglabas ng mga sisiw, para mga off colors hindi ganun kagaganda, mapwera na lang. Kung yan po talaga, yung mga linyadang, okay, nakita nyo na talagang mga nagtatagumpay at mga healthy na lumalaki, walang problema. Kung yan po ay talagang naranasan nyo na-experience nyo na yung ganyang kulay of color is maayos, maganda, nagtatagumpay, nagiging healthy, bakit hindi? Hindi ko naman sinabi na hindi tama yung light to dark na i-breed. Hindi ko sinasabing mali yan. Okay? So, lahat meron pong lahat po ay po pwede. Lahat po ay po pwede kung anumang kulay yan. Okay? Lahat po pwede. Pero sa akin, mas maganda at uniform tingnan kung dark to dark, light to light. Okay? Yung SBR mo, kamamay, medyo mababa talaga yung mga SBR na ganyan. Hanap ka na lang ng mga medyo mataas-taas na SBR or mga male sims.
okay, or mga orientals para makakuha ka ng mas magagandang mga sukat, mas mga healthy, mas mga malulusog at mas mga gwapo at magagandang mga pasisiw. Kailangan mo lang dyan is mga dark fowls, dark chickens, mga dark colors para makuha mo talaga yung sinasabing uniformity pagdating sa kulay. Maganda kasi kapag kapag ang SBR makikita mo na dark fit, tapos yung kanyang mga kulay ay talagang maitim. Hindi yung mga SBR na makikita mo dirty yellow ang kulay ng paa. Ayoko nung ganon. Tapos yung mga yung kulay ng balahibo parang naglalight na nagda-dark, parang hindi magandang tingnan. Okay? So, yun lang ang para sa akin mga kamanok. SBR, mas maganda i-breed niyo po yan sa mga dark colors. Okay? So, next, katanungan na kasunod ay galing kay Gary Zaldi Galorport. Ayan. So, idol, tanong ko lang po kung pwede ba ang apo na lalaki ay po pwedeng ibalik sa lola. Ang apo na lalaki ay po pwedeng ibalik sa lola. For example, may inahin ka, may tandang ka, ibinread mo, ang aanakin niya is tatay at nanay. Okay? Yung anak, tatay at nanay. Kung ibibreed mo yung inahin, na magiging sisiw nila, ibabalik mo sa tandang, yung aanakin, yun ang apo. Okay, yun ang apo. At yung apo, ibabalik mo ngayon sa kanilang mga lolo at lola. Pwede po yan mga kamanok. Depende po sa inyong dahilan. Anong ibig ko sabihin, depende sa iyong dahilan. Kung gusto mo na mas mapuro ang isang linyada, ginagawa natin yan. Back to mama, back to papa, or back to grandma, back to grandpa, and so on and so forth. So, yun nga lang, ang ating nakikita ditong disadvantage is yung medyo liliit po talaga yung kanilang sukat, yung kanilang heights. Pero mas maganda siguro kung ang gagawin mo dyan is yung related na kapamilya. For example, tito, uncle, yung mga ganon. Pero alam mo, nagaling din po doon sa linyadang yon. So, yung iba, iniiwasan nila yung back to mama, back to papa, back to lolo, lola, back to apo sa tuhod. Ayaw nila nung ganun kasi nga po lumiliit yung sukat, yung sizes. So, ang ginagawa nila, yung kapatid na tandang noong inyong tatay nung inahin, nung apo, doon niya ibinibreed. Doon sa mga kapatid. Hindi doon sa mismong tatay niya, hindi doon sa mismong lolo. Para sa ganon, hindi po magkaroon ng mga casualties, ng mga rejects, ng mga imbalances. So, ganun po yung ginagawa ng iba. Okay? So, yung sinasabi mo na back to lola, pwede naman yan kung ang gusto mo talaga is mapuro yung isang linyada. Pero make sure, kamanok, Gary, kailangan mas mag-focus ka doon sa magagandang sizes. Doon sa isang breed na yon, hanapin mo yung pinakamagandang inahin. Yung may sukat na matangkad, magandang pangangatawan, balansyado. Para sa'yo, maganda talaga. Yun ang ibalik mo sa kanyang lolo at lola or apo sa tuhod. Okay, kung ano pa man. So, para sa ganun, pag umanak sila, hindi ganun maliliit ang sukat. Okay, which is hindi naman talaga basketball yung ating passion, pero mas maganda na rin kung naaalagaan natin yung sizes nila. Okay? So, next. Ito. Galing kay Nilo Gatdula. Idol, totoo po ba ang kasabihan ng matatanda na kapag ka nilindol ang itlog ay huwag na daw ituloy ang paglimlim kasi hindi po mapipisa? Actually, merong pagkakataong napipisa pa rin eh. Merong pagkakataon na ganyan. At meron din pagkakataon na hindi ganun karami ang napipisa. Siguro, nasasabi nila yon kasi na-experience nila yon na merong hindi talaga napipisa. Pero dito sa akin nangyari na yan. Naalala ko bigla nung lumindol dito, nung hapon, lumabas pa ako ng bahay, naalala ko na merong naglilimlim akong inahin.
So, ano siya isa lang siya. Sabi ko, nag-alala ako, totoo kaya to na kapag lumindol, hindi na to mapipisa. So, ang ginawa ko, hinintay ko talaga yung mismong araw kung kailan to mapipisa. Pero, okay naman. Napisa naman siya lahat Kaya hindi ko po pwedeng sabihin na hindi po pwedeng mapisa kapag nilindol. Para na rin ako nagsinungaling sa sarili ko pagka ganun. Kaya mga kamanok, yung sinasabi nila ay hindi rin 100% swak na swak. Okay? Walang masama kung ituloy, ay kung hindi man mapisa, at least nalaman mo. Okay? So mga kamanok, sa ngayon yan lang muna ang ating pag-uusapan. Sana ay bitin kasi yung oras natin ko konti. So, sana kahit paano mga kamanok sa mga nasagot ko ang katanungan, mega shoutout sa inyo. Mag-comment naman kayo kung mapapanood nyo yung video ito. So, sa mga gusto pang magtanong dyan at gusto nyo yung paraan ng pagsagot ko, mag-subscribe naman sana kayo. Wala namang bayad dyan. Mag-like at syempre mag-comment kayo. May kasama pang extra shoutout next video. So, paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.